Hello mga ka-offloador, mga kadudes, mga kadoodles. Kumustamos mi amigos, mi amigas? Pag-usapan natin ngayon ang stock ng mga Ayala Corporation o pagmamay-ari ng mga Ayala, no? Meron tayong pag-usapan. Siyempre, Ayala Corporation, Ali, Isin. Pero marami pa naman yung mga Ayala dyan eh. Yung Erit, Ayala din yan. Yung BPI, Ayala din yan. Yung Globe ay Ayala din, pero natouch na natin yung ano na yan, iba dito, ano. So itong tatlo na lang pag-usapan natin ulit, yung mga itong Isin, ano nangyari, Ali, Ayala Corporation, kasi kumahataw siya ngayon, ano. So, pero bago ang lahat, maraming dagang salamat sa ating mga viewers at subscribers. Huwag kalimutan mag-subscribe kay Uploader sa Pinas Market. At kung crypto man, meron din tayong channel, Crypto ni Dudes. At kung US Market, meron din tayong Doodle Goose to US Market. So tara let's. Pero ang PSEI, balita muna tayo. Dito muna tayo sa min. So ang PSEI natin ay 6,163, up siya ng 0.61%. So ayos-ayos. Last day of trading, pero baka mamayang hapon to bababa konti yan kasi mag-take profit. Ano, alam niyo na pag Friday. So, Ali, ito yung mga advance, kulay green, Ali, Ayala Corporation, BDO, BPI, EPX. EPX na touch natin to kahapon, ano, Meralco Hotel, yan sila yung most active. Advance naman, ito yun, EB, EBS 20, yan sila, pero hindi ko kilala yung ibang mga company. So, decliners, so mga pinistock maramihan, ano, SGP, bumaba siya, mayroong may nag-sell, talaga kapitado sa balita, ipit na naman tayo, ano. So, tara, let's Isin. Si Isin, ito yung, company ni Ayala na more on, energy, oil and gas, so mga renewable din to siya, merong mga, tapos mahilig to siya magpunta sa mga labas ng bansa, no? Doon siya mag-explore, magtayo ng mga negosyo, kapartner. So 25, yung niya revenue medyo bumaba. Philippines, Australia, yan, marami siyang mga mahilig talon-talon. So earnings, mababa talaga sa 25. Dividends, mababa din. Pero 25, tumaas naman pala, kahit na Statistic, statement, maliit lang income nga. So yung niya. So mga trading oil, mineral, yan yung ni Ali, ni Isin. So si Isin, ang nakikita natin ngayon, ay gumawa siya ng ng ginawa, upward trend. So gumawa siya ng upward trend dito, galing dito, upward trend siya eh. So gumawa siya ng parang channel na upward trend, ganyan. So palitan natin, kapalan natin. So ito yung nakikita kong ginawa niya, yung upward trend na channel, parang ganyan yung ginawa niya eh. So, pwede natin kopyahin lang yan din. So, dito. Pwede dito natin lagay siya, Diyan. So, yun yung channel na ginagawa ni Isin. So, tapos na siya sa baba eh. So, posibilidad na pwedeng umangat yan naman, Pwedeng umangat doon sa ating channel, sa taas, si Isin. Pero, meron tayong demand dito na pwede ding sungkitin, pero siguro diretson to sa taas eh. Lumipad, nag-jump siya ngayon, ngayong araw na to. So marami nang nag-take profit dito, Siguro yung mga nakabili dito sa baba, nag-take profit na sila kasi Friday nga, yung mga foreigners, so 10% na rin yan sa pira mo. So si Isin, kailangan niya i-break itong 3.32. Murang-mura siya ngayon, Saka may 3.52 tayo na i-break at may sell order block tayo dito sa taas na pula. So target price natin ng mga broker is 345, So pwedeng talagang si Isin ay bullish naman siya sa ngayong linggo na to. So pwedeng gumanon yan,
Pwedeng mag-konsumo na dyan, direkto, ganyan-ganyan. So mga pag may mahit yung resistant, mag-pull back, ano? Tapos mag-bounce back naman pag tumama doon sa support natin. So, yan, yung 345 tumatama doon yung channel natin, ano? Kaya upward trend naman siya sa ngayon sa 25 October. Tapos, so kabuuhan si Isin, pwedeng gumawa ng ano yan, yung cap pattern, ano? Yung kung titingnan natin to ditong ano, itong 5 na yan, so iano mo yan diyan siya. So parang gumawa siya ng cap pattern si Isin. So pag ganyan, ibig sabihin may posibilidad na abutin tong 5.5 na yan. So sa ngayon dito muna tayo sa channel na yan ng ano natin kay Isin. So target price naman ni TradingView ay kanyang target price ay nasa 3.7, almost 4. So yan yung ano natin kay Isin pananaw, ano. So sa mga bumili dito ng bodega, mura pa naman. Saka may natanggap din mga dividends, so kumikita na, ano. Kaya maganda talaga pag nasa ilalim ka bibili. Sipin mo, 93, almost 100, nag-long term ka dito. Tapos ano pa bang gusto natin na gusto nyo pumunta sa US market? Kumikita naman dito din sa Pilipinas, ano. So kung US market naman, ay maganda naman talaga. May mga lumilipad doon. Nag-trade tayo sa US market, pero day trade ang ginagawa natin, hindi ako nag-long term. Kasi mas malaking kitaan at malaking talunan sa day trade sa US market na lumilipad ng 1,000, 5,000, 3,000, 100. Di sinungaling yan. Panoorin nyo yung video natin ni Dudol Goose to US market para makita nyo yung mga presyo diyan na lumilipad. Silip tayo mamaya ng ano, US market. Huwag kayong umalis. Silip tayo ng US market mamaya. Isingit natin ano, pagkatapos nitong Ayala companies natin. So, Ali, nag-up siya ng 2.93. Ayan. So, last nating review kay Ali, sabi natin dito, pag na-break yung ano na yan, mga kulay blue, pwedeng umangat, ano. So, nag-pullback siya pagdating dito, nag-pullback. So, nilaliman pa yung pullback niya, ano. So, ilipat na lang natin to si Ali, ganyan. So, diyan yung ano natin, yung kanyang target price naman. Kailangan niya i-break itong, ito yung ano natin ngayon. Meron tayong, diyan, no? May resistance sa 15. So, pwedeng pagdating diyan, pwedeng mag-pullback siya, no? So, kailangan niyang i-hold itong 15.1. Para siya ay tuloy-tuloy sa taas. Si Ali, ano? Para maganon lang yan, linawin na natin. So maganyan si Ali, ganyan. Pag ganon yan, pwede mag-pull back, pwede mag-bounce back. So maganyan-ganyan yan si Ali, ano? So hanggat dumating doon sa taas. So price action lang tayo, hindi naman tayo kagalingan sa mga fundamentals. So yan lang. So nakikita ko, parang gumawa siya ng letter V na pattern, ano? Ganyan. Ibig sabihin talaga, may chance na aangat yan si Ali doon sa taas. So dito muna ang target price natin is 23. So nasa baba na tayo ng kanyang channel si Ali, ano? So ang ginawa niya is downward trend naman siya. Kabaliktaran kay Isin. Downward trend. Pero ngayon, nasa baba, so maaaring umakyat doon sa taas, ano? So, target price naman ng mga broker natin, nasa 26, 34, 37. So, mataas-taas, di ba? So, kung ma-hit yan, ipon-ipunin mo si Ali, ay may 100%. So, malay natin na gaganda na yung mga sektor ng mga real estate o mga property, ano? So, TradingView, target price, 24. Ganun lang naman talaga dito sa PSA. Long term ka lang, 1 year, 6 months, pag kumita or swing trader ka, pag kumita ka naman, binta mo na, di ba? Sayang kasi yung kinita mo pag hindi mo bininta, no? Kasi paakit baba lang naman yung presyo na yan. Sorry. Now, si Ayala Corporation, almost 5% yung up
ni Ayala Corporation, ano. So last nating review, sabi natin na kung magtuloy-tuloy yung green candle ni Ayala Corporation, bullish na bullish yan, no. Sayang, wala tayong hawak dito. So wala tayong pambili. So yan, tinanggalin natin yan. So na-hit yung natin, target dito. So yan, si Ali dahil green ngayon, green nga, nag-green nga siya, oh. Bullish 3 araw, so burahin natin para makita. So bullish sa 3 araw, umataw talaga siya, lumipad na break na tong 425 natin na break, so maging support na yan siya natin ngayon, itong 424, 425, maging support na yan siya diyan. Tapos pili natin sa 1 hour, baka mayroong mas support pa. Masyadong malalim na yan. So dito, mayroon tayo dito nakitang support yan. 437 na so si Ayala Corporation, dahil Friday ngayon, pwedeng may 2 oras na lang na trading pala natira. So pwedeng gumanon yan siya. Tapos trigger dahil mag-pullback, So pwede tapos bumalik, pwede maganon, ganon. So, kaya akyat baba lang yung presyo ni Ayala Corporation. So kung may hawak ka dito ka na, kung nakabili ka dito sa ilalim, 20%, so pwede ka nang mag-take profit. So sa natin ni ito si Ayala naman, target price ng mga broker natin 680, 733, 677. So taas-taas pa rin yung niya, Kung papasok ka kay Ayala Corporation, may 50% ka pa rin nakikitain. So gumawa siya ng parang W pattern, yung gagawin niya. So makyat na. So ibig sabihin talaga balikan niya tong 600 pesos na price na yan plus mga broker pa. So itong lalim ng mo yan, yung lalim niyan, na breakout to niyang 600, yan yung maging target price natin. So, nasa 800. So, yung broker, 680, 733. So, halos doon na, tumatama, malapit, di ba? Sa ating mga So, yan yung mga hulalisis natin kay mga Ayala companies. 3 lang yan ang natin, So, silip tayo ng US market para makita nyo anong pangyayari sa US market, Ito yung nag-top kagabi, 101%. So, tinitrade ko to siya kagabi, nag-day trade ako. Problema ay sulit na akong pumasok kasi naipit ako doon sa kabila na so nakapasok ako sa bandang dito, nasa size na 6 dito ako nakapasok. Kaya may mga kulay-kulay blue ako diyan kasi ginagawa ko yun na stop loss. So nung umataw na siya diyan, so sabi ko ito na yun, pumasok. Tapos umangat siya dito sa 9. So na-trigger tayo, naibinta natin sa bandang 8.9 yata. Dito tayo tinira ng nag 2 minutes kasi ako. Nung 2 minutes kita ko na siya na nagkulay dilaw na. So dito bandang bininta ko siya ng 9, yung stop loss ko. So, nung 9 ng stop loss, na-trigger siya ng hataw siya bumuhos siya ng todo 1 minute, buhos siya ng todo. So, na-hit siya sa 8.6 yung stop loss ko. Kasi pag malakas ang bintahan kasi, hindi naman talaga ma-trigger yung mo. Depende sa gaano kabilis kasi. So 9 ako nag-stop loss, na-trigger siya ng 8.66, doon siya nabinta. So kumita tayo ng mga 400 doon. So kumita ako dito ako sa bandang 6.6 banda So almost 25% kinita natin. So kumita tayo ng $400. Ang problema, binalikan ko siya ulit. Nung binalikan ko siya ulit sa dito banda yata yon. Dito ko kasi akala ko na hahataw ulit siya So wala na-hit yung stop loss ko dito. So natalo naman ako ng yung
panalo ko na 400, kinain lang din. So dito na hit siya na so kinain lang mga 300 naman yung talo ko doon. So naging 100 na lang yung panalo. So ganito yung So sa 1 day time frame, ganyan yan eh. Sa 1 day time frame, ang angat niya dito, umangat siya yan ng kabuhan 200%. Kaya tiba-tiba ka kung masilip mo siya dito sa baba pa lang. Pero marami kasi yan nagsabay-sabay akyat na mga ganyan, no? Marami kaya siyang magsabay-sabay. So sa napanood nating mga YouTube na mga scanner, late din siya, 5 minutes. So kumbaga, kung napansin ko na siya, late na ako napansin. Napansin ko dito sa 4 pero ipit yung ko doon sa isa sa kabila eh. So nung umabot siya ng city, nag-decide ako na ibenta na yung kabila para doon ko siya dito ako papasok. So sinerte naman tayo, kaso hindi pa tayo nakontento, nag-stock tayo ulit. So talo na naman. Ganun yung day trade dito. Pag maswerte ka talaga na timepuhan mo yung napili mo, kikita ka ng 100%, 200%, Minsan nga may 3,000, may mga 5,000 pa yan. Panoorin nyo lang yung videos natin dito sa bandang dulo, So yan lang po ang ating review kay Ayala Corporation. Maraming dagang salamat. Good luck to all of us. Happy Friday sa lahat at 4th of July. Babus!